Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon pag-usapan naman natin yung mga possible ma-relocate, no, sa mga pabahay ng gobyerno. Kasi katulad dito, ginagawa pa yung pabahay ng gobyerno. Tapos pinaprocess na kayo. Kung pinaprocess na kayo, na ilipat, no, maging isa sa mga possible maging beneficiary sa mga pabahay ng gobyerno. Katulad nito, o kung tinamaan na kayo ng mga proyekto ng gobyerno, so medyo maging aware din lang kayo kasi baka mamaya tulto ginagawa pa, medyo dapat matatagalan pa kayo bago ma-relocate. Malaman niyo kung kailan talaga kayo po pwedeng ma-relocate na kasi mamaya na-demolish na kayo doon sa kinakatayuan o tinitirhan ng mga bahay kung saan kayo nakatira, dinemolish na kayo, napalipat na kayo. So well, ang mangyari sa inyo baka mawala na lang bigla, napatagal na lang, no? Napahinog na lang, hindi na kayo yung nailipat, no? Sa mga pabahay ng gobyerno, hindi na kayo naging tawag dito, beneficiary, napalitan na kayo ng iba. Kasi dapat din yun yung maging assure niyo para po sa inyo kasi may mga incident ay walang natin kung katulad dun sa may Parkstone, yung mga supposed to be na magiging beneficiary doon sa pabahay ng gobyerno, napalitan po sila ng ibang beneficiary. Nakapag-apply na sila, yung nalagyan na ng kuryente, pangalan na nila yung nakalagay, all of a sudden, bigla na lang may mga iba ng beneficiary na naitira na ibigay doon sa iba. Yung dapat na magiging bahay na nila. So yun lang, sa kasamang palad, wala tayong idea kung ano na yung mga nangyari na dapat original na beneficiary sa pabahay ng gobyerno dito rin sa may Naik, doon sa may Parkstone, no? So wali na preview yan, no? Kinunang pa yan doon sa isang mainstream media yung sitwasyon na yun, no? May mga na-interview na kausap na mga dapat beneficiary na hindi na sila at yun nga nanirahan na kung saan, no? Nangupahan. Ganun yung mga ginawa ng mga pamilya kasi na-demolish na nga sila doon sa lugar na dating pinagtitiran sa kanila. Sa kasamang palad, hindi sila napatira doon sa pabahay ng gobyerno na dapat silang beneficiary dahil nga sa mga technical problem na kunting siguro hindi na pagkakasundo o pagkakaroon. Ayawan natin, hindi natin alam kung ano. Kasi based doon sa napanood natin, nagkaroon ng konting mga patakaran, no, sa bayan dito sa Naik regarding do sa mga mare-relocate, like na dapat may gawa rin kaagad yung mga facilities, no, na dapat kailangan ng mga mare-relocate o mga residente na matitira. So yun yung isang parang nire-required na dapat magawa yun, no, para sa isang pabahay ng gobyerno dito sa Naik, Cavite. So yun lang, ang gusto ko lang iparating sa inyo, i-assure nyo, no, dapat malaman ninyo na kung kailan kayo mare-relocate, dapat merong schedule. Schedule talaga na kung kailan kayo mare-relocate, no, sa pabahay ng gobyerno. Like katulad dito, kung dito kayo mare-relocate sa tatlong palapag na pabahay, dapat alam nyo may date kung kailan kayo mare-relocate kasi baka dinimolish na kayo dun sa lugar ninyo, hindi pa rin kayo malilipat dito sa pabahay na to, nangupahan na kayo, patay na, paano? Ang tanong sasabihan pa ba nila kayo, hoy, i-relocate na namin kayo o dead man na? Kumbaga, bahala na kayo sa buhay nyo kasi na-demolish na kayo, nakalipat na kayo sa bahay, tapos binigyan na kayo ng pang-rental doon sa kung saan na kayo napatira dahil na-demolish na kayo. Sa akin lang, make sure po ninyo, no? Doon sa mga willing, itong sinasabi ko doon sa mga willing na ma-relocate sa mga pabahay ng gobyerno, ako sinasabi ko sa inyo, ang gaganda na po ng mga pabahay ng gobyerno sa ngayon compare sa mga unang pabahay ng gobyerno. Talagang para kang itinapon sa kawalan lang ng
ng government natin doon sa mga pabahay ng gobyerno. Pero ngayon, nationally, dahil nakikita ko na malapitan, ang gagandahan na ho ng mga pabahay. Kung kukumpirmin ito sa mga studio type, sa mga condo unit, itong pabahay ng gobyerno, itong 3 palapag na pabahay, hindi hamak na ang laki, ang lapad, ang ganda itong pabahay ng gobyerno. Although nga lang, siyempre, yung mga studio type na condo units na nakadayo sa Metro Manila, mas malapit sa trabaho, no? Pero ito, kung kukumpir mo lang, may 2 kwarto na siya, no? May sala na, tiles and CR, fully finished na, pinturado na yung loob ng bahay, titira ka na lang, dadali mo na yung mga gamit mo, as in yun na siya. Ganun po siya kaganda, yung 3 palapag na pabahay na to. Itong usapan natin, itong kwentuhan lang natin na to, ay yung sa mga willing lang, ito yung reminders ko lang po sa inyo, kasi may mga incident na, yun nga, dapat sila yung marerelocate, pero sa kasamang palad, hindi po sila yung nare-relocate, napalitan po sila ng ibang beneficiary sa pabahay ng gobyerno. Kaya yun yung parang gusto kong ipaalala sa inyo. Siguraduhin po ninyo na kung kailan kayong ililipat sa pabahay ng gobyerno, dapat may pitsa, konkreto, na kayo po talaga yung maililipat sa petsa na yan, sa araw na yan, sa buwan na yan, sa taon na yan, no, sa pabahay ng gobyerno. Doon lang ko sa mga willing, sa mga hindi na lang, kayo na lang po. Pero ayun, sinasabi ko nga po sa inyo, ang gaganda na ho ng mga pabahay ng gobyerno sa ganun. Hindi na ho matatawaran. Kasi kikita nyo palang entrada na to, kita nyo kung gaano ka first class, pang executive village yung dating. Entrada pa lang to ng pabahay ng gobyerno. Ganun na po siya kaganda. Hindi ko may pakita. Ito yung guardhouse. Ito yung guardhouse na isa. Both side yan, meron. Tapos may CR yan sa harap. No, ganun na po kaganda. So yun lang, make sure nyo lang po. Yun lang po yung gusto ko iparating sa inyo. Kasi baka mamaya, nimulis na kayo sa lugar ninyo, binigyan na kayo pang renta, temporary, ika nga, etc. doon sa lugar kung saan na po kayo nagrenta. Tapos, wala na. No? Nakalimutan na po kayo. So dapat, para sa akin, mas the best kapag dinimulis na talaga kayo, mailipat na kayo sa mga pabahay ng gobyerno kasi baka mamaya na-demolish na kayo. Tapos yun na. Yun lang gusto kong maging reminder sa inyo. Mas the best na meron talaga na kayong, kumbaga, malilipatan na aktual. Kaysa yung na-demolish na kayo, binigyan kayo pang renta, temporary, etc. Whatever. Pagdating ng araw, hindi na po kayo na i-relocate o na ilipat sa mga pabahay ng gobyerno. So yun yung mga nakakalungkot. Pero may mga case na ganun, no, na nangyayari. Kaya yun lang yung paalala ko para hindi yung mangyari po sa inyo. So dapat alam nyo kung kailan kayo. Katulad kasi ito, mga ginagawa pa, no? Hindi natin alam kung kailan matatapos, kung may tapos ng building, kung palilipatin na ba kayo habang under construction pa yung iba, or tawag dito, tatapusin na muna lahat, no, bago kayo palipatin. Kasi kung ganun, medyo kakain pa ng taon, no? Kasi imagine mo, nasa 2,000 plus na unit yan. So mga ilang building yan na gagawin, nasa 50 plus siguro, no? Ganun siya kadami. So talagang kakain ng taon bago matapos lahat. Pero syempre, prior noon, may mga nagawa na, may mga natapos na. Ang tanong, sinasabi ko nga, kung habang under construction pa yung ibang building na tatayo, palilipatin na ba kayo doon sa tapos na? Kasi siyempre yung security procedure, yung safety ninyo, kasi under construction pa yung iba. So ano gagawin, di ba? Yung mga ganun. So yun, make sure lang na alam niyo kung kailan talaga dapat. Dapat talaga may date, no? May lipat kayo dito. Kasi, naulit ko, na-demolish na kayo, nabigyan na kayo pang renta, temporary, tapos bigla na lang nakalimutan na kayo. So yun yung mga nakakalungkot. So yun lang, yung reminders ko po sa inyo. Sinasabi ko po yan kasi may mga case na ganun, no? May mga nangyayari. So yun, paalala ko lang po sa inyo na doon lang naman sa mga willing. Kung hindi, kung payag kayo, bigyan na kayo pang rental. So bahala, after nun, bahala na kayo. Well, nasa sa inyo po yan. Pero para sa akin, although malayo yung pabahay ng gobyerno, nasa mga probinsya, like ito, nasa Naik, Cavite, nasa sa inyo na po yun. Pero ako masasabi ko, ang gaganda na ho ng mga pabahay ng gobyerno. Like itong South Sabana na 3 palapag, no? May 2 kwarto, isang master bedroom, isang sa anak ninyo, pwedeng pa double deck,
tapos may sala, may CR, may lababo, tapos may tawag doon yung paliguan, no? Naka-tiles na yun. Fully finished na. Titira na lang talaga kayo, dedalhin nyo na yung mga gamit. So, ganun po kaganda. Okay? So, go na tayo. Maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. Kahit maulan, na video pa rin tayo. Maraming salamat sa lahat.